syempre yung topic itself is sugar mommy, no? Pero syempre bilang BMX na ito, halimbawa yung mga love-making scenes or the sexy scenes, how did you tweak it to make it new, something interesting for audiences? Ayun, usually naman po kasi talaga na sisikipin ko na yung bago dito. So, I made sure na yung VMX audience may makikita na something new dito or something bagong putahe na makikita sa pelikula. Okay, salamat po. Sa ating mga stars naman po, gandang mga sa inyo. Marami, no? Marami na tayo ngayong mga VMX actors and actresses na sumasalang. May pressure by your end to do more, be more. Gumawa ng mas malupit o mas kapansin-pansin na mga eksena o mga pag-arte para umangat kayo. Anybody could do answer please. So yun, thank you po sa question nyo. For me po kasi, ayun nga po, kaya rin naman po pumasok ng BMX para po makita ng tao na hindi ko lang po kaya magubad, kundi meron din po ako pagdating sa pag-arte. So sa Sugar Mommy po, aminin ko na rin po, may restriction po ako sa Sugar Mommy. Unlike po ng ibang mga BMX artists ngayon. Pero naniniwala po ako na kapag napanood nyo to, mapapansin nyo pa rin po ako at makikita nyo po na bawat isa sa amin, kaya po namin dalhin ang bawat eksena. Kaya talaga pong aabangan nyo ang Sugar Mommy. Yung about naman po sa akin, siguro, yun nga, katulad na sinabi ko kanina ito nga hindi ko siya tinitignan as parang pasexy lang. Talaga nakapokus din talaga ako dito gusto kong mapansin ako dito is yung pag-arte ko, hindi lang yung pagpapasexy ko. So, ang number one naman kasi talaga dito is pag-arte. Yung kailangan mong kasi pumasok ka bilang artista, hindi lang one star. So, kailangan talaga pag-focus ka dun sa pag-arte, then second na lang yung sa mga lab scene, kung paano ako magpapasexy sa mga tao, paano sila makukuha. Pero number one dito is pag-arte. Para, yun nga, tumagal ka talaga sa showbiz, then papansin ka talaga. Yun po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, that was Sir Neil Ramos of TEPCO. Up next, we have June Nardo of Marites University. Good afternoon. Tanong ko muna si Direk. Direk, smooth naman yung ano mo rito, shooting dito. Smooth? Ako naman po, smooth. Smooth naman po. Wala naman po naging aberya. Tsaka hindi ako pinahirapan ng mga artists ko talaga. Na gusto ko lang silang sabihin, proud ako sa nakita ko kasi until na nag-edit ako ng Sugar Mommy. Then, sabi ko na yung mga batang to talaga ng level up, hindi mo sila makikita sa hubaran. Kasi sa hubaran na may emotion talaga eh. So, kahit sa mga palitan ng linyahan, talagang mararamdaman mo. And I think, okay na sila to tumawid sa mainstream platform. Then, hindi ka mo napapagod, di ba? Nung isang linggo, dito lang yata kasama ka namin, di ba? Oo eh. Sabi ko, required ko pumunta dito. Yung feel na ikaw ngayon na para talagang sunod-sunod yung projects mo. Yes, How do you oo. feel about that? Opo. Very thankful naman ako at wala naman ako ng mga boss na magpatuloy sa ginagawa ko for BMX. And hanggat kaya, kailangan nila ako gagawa po. Alam mo, siyempre, alam mo talaga yung connotation ng Sugar Mommy. Pag sinabi Sugar Mommy, di ba? Piniperahan ka lang niyan, tapos kapalit niyan yung sex, di ba? Dito ba sa pelikula, ganun di ba? Yung konsepto ng Sugar Mommy, lalo sa mga Pinoy, di ba? Well, ganun. Pero may twist sa dulo. Okay. So, na kailangan mapanood nila. Maging sugar baby na yun. Si ano na yun, si Ashley, di ba? Wala, okay. Sugar, ano ba sugar baby? Sa movie, Ashley. Sabi mo kanina, naging sugar baby ka.
Yes po, isa po akong sugar baby dito ni Miss Jamila. Di ba? Kaya, ay, meron kayong GL. Yun, di ba? Abangan niyo po yan. Nasa trailer, And how proud are you? Sabi mo, siyempre marami ka na rin nagawa. Gaano ka ka-proud sa performance dito? Sa performance mo dito, Sugar Mommy? Ito po, bago po sa akin itong Sugar Mommy kasi ito po yung project ko lang na sabi ko po nga kanina, abangan niyo po kung isa akong protagonist or antagonist dito. Kasi kakaibang Ashley Lopez po ang makikita niyo dito. Talagang mata-mata ang aktingan ko dito. Wow. Kaya abangan niyo po. Bubuhayin mo Yes. Sige. Si Ras naman, Ras. Hello po. Nagkaroon ka naman ng Sugar Mommy. Hindi pa po eh. Ano? Pero nagbabalak po ako, wala akong makita eh. Hindi ko Wow. Joke lang. Ano kaya, Ras, ano kaya kung magkaroon ka na, meron pa ano sa'yo, talagang mayaman, medyo may edad sa'yo, will you allow yourself to be maging baby na isang Sugar Mommy? Hirap ng tanong. Pero for me po talaga, feeling ko hindi ko pa kaya sa kanya kasi parang nakikita ko kasi yung mami ko dun. Yeah, ayoko po kasing hindi ko siya kaya pakisamahan kasi di ba parang pag may sugar mommy kasi kailangan mo Yes. maging clean. Yes. Kasi di ba parang gano'n, so parang ako naman. May kapalit, di ba? Yes po, so parang hindi ko kaya kasi parang nakikita ko na lang siguro yung nanay ko dun or parang yung lola ko, gano'n. So, ang hirap, hindi ko kaya. Lola na talaga. Hindi kasi po, di ba minsan parang may mga 60 plus na, mga gano'n. Matrona lang. Yes po, opo. Gano'n po. Kaya nag-break ng girlfriend mo? Well, meron po kami hindi pinagkaintindihan. Then siguro isa na yung career ko na parang ayaw niya akong mag-artista. So, dahil siguro, selos. So, hindi po kami tumagal ng ganong katagal. Kaya, isang taon, hindi po kami tumagal kasi kailangan ko din talaga na kailangan talaga siya i-give up kasi mas importante sa akin yung career ko kasi ito yung work ko. So, kaya hindi ko kayo masaktan ako is okay lang kasi wala eh. Siyempre iniisip ko pa rin po ngayon yung future ko. So, bata ka pa, oo. Yes po. So, sayang naman yung karir mo sa simulan. Opo. So, yun din naman po. Saka binigyan po ulit ako ng pagkakataon ng Diva nung bumalik ako yun nga, binigyan nila ako ng sunod-sunod na project. Very good. Yun. So, siguro mas focus muna ako ngayon sa sarili ko tsaka sa career ko. Uligawan mo na si Ashley. Close friend ko po si Ashley. Close friend ba? Close po kami. Close po kami. Business partner ko po si Ashley. Yes. That's nice. Wow. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po. Congratulations. Salamat po. Thank you. That was Junardo of Marites University. Up next, we have Irvin Santiago of Bandera. Ayan, hi. Kay Ashley and kay Rush muna. Paano niyo i-describe yung mga ginawa niyo daring or sexy scenes dito sa Sugar Man? Si Ashley mo. Gano'n ka wild ba? Sobrang intense. Good morning po. So, kami naman po, depende po kasi sa scene kung paano po kami kadiri. So, dito po sa Sugar Mommy, makikita niyo po kung paano mang-akit ang isang Ashley Lopez. Wow! Ayan. Tsaka, makikita niyo po kung paano siya mapahiyaw. At kanino siya hihiyaw. Ayun po. Hindi, paano mo i-describe yung mga sexy scenes mo dito compared doon sa mga ginawa mo in the past? Mas palaban ba? Mas magugulat ba yung mga viewers mo? Yan. Masasabi ko po na magugulat sila dahil kakaibang Ashley Lopez po to, Jenna, mas palaban kaysa po sa mga nakaraan pong movies. Yes. Kanina sinabi mo may limitations ka sa sarili mo pagdating sa mga love scenes. Can you enumerate yun, Ashley? Restriction, syempre, unang-una, may mga bawal pong hawakan. Yes po. Alam na rin naman po yan ng mga nagiging partner ko. And thankfully, sobrang respeto po ng mga BMX artists na lalaki namin. Thank you. Pati ba kay direct, sinasabi mo yun para syempre yung galaw ng camera kung ano yung makikita mo?
Opo, bali, Zoom meeting pa lang po. Tinatanong na po nila ano mga restriction namin. Para po ma-inform na rin po sila, pati na rin po kung ano mga camera angle ang gagawin nila. At paano po gagawin yung bawat love scene. Paano siya mas magiging effective. Thank you po. Kay Rush. Well, hello po, good afternoon. Yung sa akin naman siguro is, Gano'n ka mo kayo? Yung mga ginawa mo dito? sa akin parang di naman siya ganun kaano, pero masasabi ko na parang same lang siya sa mga ginawa ko sa mga past ko. Kasi nga, iba yung character ko dito compared sa mga past ko, kasi yung past ko is parang mga more on villain ako, parang aggressive masyado. So yung character kasi yung character ko dito isa, hindi siya ganun ka-aggressive. Pero masasabi ko na yung love scene namin dalawa ni Jamila dito is tsaka ni Ashley is kayo na po yung umusga kung masasabi nung well ba talaga. Kayo po kasi ako magsabi na sige, well na parang ganun. Kami na naman manonood. Yes po. Yes, Gusto ko po thank you po. na. Ayun, maraming salamat. Thank you po. Pa-add na lang kay Ashley din. First time niyo bang magkatrabaho ni Jamila? Ako ba? Ako po ba? Sige, kayo dalawa. Magkatunog po kasi, sorry. Sige. Si Ashley muna. First time niya ni Jamila. Yes, first time po. And noong una po, na-overwhelm ako kasi Jamila Obispo po. Yes. Unang movie po niya na napanood ko sa VMX, yung Huwag Mong Agawin ng Akin, kasama si Angelica. So, nung nalaman ko po na mga kasama ko siya dito, sobrang thankful po ako sa opportunity. Tsaka yung po, talagang ginalingan ko rin kasi Jamila Obispo na po. Hindi ka nagpatalbog sa kanya. Hindi po magpapatalbog ang Ashley Lopez. And then tapos follow up ko na lang, di ba sabi mo ikaw yung sugar baby ni Jamila? Sa totoong buhay ba, pwedeng mangyari yun na maging sugar baby ka ng isang tulad ni Jamila ng lesbian pa siya dito? I think, bye? Bye. Bye, yes. In real life, Ashley. In real life, straight po kasi talaga ako. Marami lang po nag-aakalang tomboy ako, pero straight po ako. Yes po. So hindi ka papayag kahit may manligaw sa'yo? Hindi po, yes. Kaya ko pong kumita ng sarili kong pera. Okay. Thank you po. Thank you, Ashley. Si Rash, first time mo rin ba kay Jamila or nagsama na kay Dad? Actually, napapanood ko na po siya dati, pero first time ko siya maka-work. Then, nung na-work siya, actually, na-work siya, parang na-overwhelmed din ako, parang sabi ko, nahiya nga ako sa love scene namin. Kinakabahan ako. Nahiya ka pa? Yes, napansin din ni Derek kasi na-overwhelmed po talaga ako sa kanya kasi Jamila mismo na siya. Then, actually, dati ganda na ako sa kanya. Then sabi ko, ito yung crush ko talaga. Then bigla ako siya naka-work ng gano'n. Tapos, what? Tapos, nasa love scene kami, medyo kinakabahan ako, hindi ko alam yung gagawin ko. Kahit ang dami ko na nagawa ng movies. Nahiya siya bumalik. Yes, totoo po kasi sa lips. Nahiya ka kay Jamila, Yeah. nahalikan siya. Opo, pero actually, nagawa naman po namin. Nag-usap naman kami ni Ate Jamila. So, Ate Jamila na. naging goods naman yung yung Nagawa mo naman yung pinagawa ni Derek. nagawa naman po. Sige, thank you, Rash. Thank you po. Thank you so much. Thank you Thank you po. Thank you. That was Irvin Santiago of Bandera. For our next question, we have Jeff Fernando of Daily Tribune. Hello, good afternoon. First question ko po para kay Direk Christopher. Hi, Direk. Yung ganitong concept po ng relationship, yung sugar mommy, sugar daddy, unlike po kasi pag gay and lesbian, tanggap na, di ba? Tanggap na ng audience. Tingin niyo po ba itong concept ng sugar mommy, tingin niyo it's out in the open na tanggap na ng lahat? Or tingin niyo medyo pa rin, nahihiya tayong i-accept yung ganitong klase ng relationships? Actually, yes. Parang ang karamihan kasi nahihiya pa eh. So parang tinatago pa. Lalo na kapag, merong something na ako kasi I have a partner. I have a partner and I'm very proud na magte-10 years na kami. So, that time talaga, ang namin is tatanggapin pa tayo ng lipunan na ganyan. So, pag lumalabas kami, talaga andun yung alinlangan, ganyan. Kung parang nararamdaman mo na yung mga tao sa'yo nakatingin na lang, ganyan. So,
ayun, parang ang tingin ko na hindi pa rin yung lipunan to accept the kind of, alam mo yun, yung mga LGBT. Yes. Okay po. Second question for Ashley and Rash. Ayun. Ang question ko is, you play sexy roles, sexy sa mga sexy movies, di ba? And minsan hindi natin maiwasan na nadadan yung mga nakapanood sa inyo or yung mga followers nyo. Akala parang ganun din kayo. Kasi ganun nila kayo napanood. So, how do you set your boundaries, lalo na pag may personal encounters kayo? How do you set your boundaries pag nararamdaman yung medyo lumalagpas sila doon? Na ang tingin nila sa inyo, like, you are the role that you played in your last film. Na sexy, ganyan. How do you feel or how do you set your boundaries? Ikaw muna, Ashley. Yes, good morning po. Oo. So ako po kasi marami po talaga akong nare-receive na message na medyo below the belt na Yes. po. Ang ginagawa ko, dead lang po sa kanila. Kung kailangan ko sila i-block para sa peace of mind ko, gagawin ko. Pero hindi niyo po ako makikita na magpo-post or sasagutin ko sila. Then sa personal naman po, marami na rin naman pong nakakakilala sa akin, thankfully. Medyo nagugulat nga po ako na may mga nakakakilala na po sa labas. Ano po sila, mag-aalala. Mag-aalala. Kasi kapag lumalabas po ako, balot na balot ako eh. So, yung po, papapicture sila, tapos sasabihin nila, ay, ikaw po ba si Ashley Lopez? Idol po kita. Tapos, yun na po. Done na po, after picture. Tapos minsan nagme-message, hello po, ako po yung nasakyan yung move it. Thank you po. Ang bait niyo po pala sa personal. Ayun. Thank you, Ashley. Thank you po. Rash, ikaw. Ako, sa ano pa ba, madami. Actually, dati pa mga 20, nung nag-start pa lang yung launching movie ko is, yun nga, 2021, padami na nagme-message ng ganyan until now. Then, kasi sa ako sa social media, may mga pa-sexy din kasi talaga po ako eh. Pero in person, hindi naman ganun. Then, actually, pag may namimit naman ako, then may nakakakilala sa akin isa, parang wala pa naman ako na-encounter na parang ganun ka ba talaga yung ginagawa mo sa movie? Lalo-lalo na ako, yung mga role ko is parang feeling, tapos aggressive, nag-relate ng mga dun sa ano. So parang akala nila ganun ako, parang ganun. So wala pa naman ako narinig na ganun. So naging maayos naman yung mga na-encounter ko na tao, mga nanonood ng Viva Max, mga nakakakilala sa akin is naging maayos naman. Pero sa mga messages talaga madami. Okay. Then siguro huwag na lang pansinin. Ganun lang. Kasi normal naman yung showbiz eh. Dead man na lang. Dead one na lang po. Parang normal naman yung showbiz kahit ulsad ako, makakatanggap na rin naman ng ganyan. Okay. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you, that was Jeff Fernando, Daily Tribune. Up next, we have Alan Sancano, Stars Photo. Hello, congratulations to your new BMX. Tanong ko lang kay Direk. Kasi alam naman natin na bago pa nagsimula yung BMX, nandiyan na si Janila Obispo, di ba? So, kamusta naman po siya after doing this movie? And mas madali ba i-direct yung mga baguhan or yung mga datihan ng mga BMX artists? Well, siguro yung mga datihan talaga. Yun yung mga madadaling i-direct, i-guide sa mga. Pero may mga baguhan din po kasi na talagang gusto nila yung ginagawa. So, makikita mo sa kanila na hindi sila nahihirapan talaga. Pag sinabi ko ito yung gagawin natin, ganyan. So, ibibigay naman. May mga times din or kadalasan na VMX artist na kailangan pang hasain. So, ayun. So, pinapaliwanag ko naman din na yung mga gagawin at nasa ganito, sa mga daily scenes. So, inaalalayan ko naman din. Kay Ash, kay Rash, sabi niyo nga first time niya nakatrabaho si si Janila. So, kamusta naman siya katrabaho? Kumbaga, may mga tips din ba siyang ibinigay sa inyo dahil mga baguhan kayo, di ba? Na kumbaga dati gamay niya na yung ganyan klase mga movie. And kumbaga how they support you dun sa mga roles na ginagawa niyo. Yung sa akin naman is, hindi naman po kasi kami masyadong nag-uusap ni Jamila sa set. Lagi niya kausap si Ash. Pero nag-uusap kami pero hindi about sa acting, parang labas sa showbiz, parang ganun. Then,
Well, wala naman kami na pag-usapan about sa, ano nga, dun sa mga past niya bilang veterano na din sa pag-artista, sa pag-arte. Feeling ko wala naman siya na-share sa akin. Si Jamila. Pero si Ate Jamila, the best, napakabait. Hindi ko na-expect. Yun nga, nung una kasi naiya ako, akala ko masungit or what. Kasi nga, yung facial ano niya. Then, nung nakausap ko siya, sabi ko, okay, napakabait pala talaga nito. So, okay siyang katrabaho, smooth lang. Then, hindi siya, alam mo yun, siyempre bilang bagong artista, tapos siya veterano, so kailangan talaga, ikaw ibigay mo yung best mo, siyempre nakakaya din sa veterano. So parang ganun. So ako talaga binibigay ko yung best ko talaga. Para at least hindi nakakaya din sa veteranong artistang kaharap ko. Yun po. Si Asha. For me naman po, nung una ko makita si Miss Jamila, nagulat ako na sobrang bata po pala ng tignan talaga. As in, parang kaedaran lang po namin siya. Tapos, during taping naman ako, very professional po si Miss Jamila. At talagang mape-pressure ka. So, sobrang professional niya. Lalo na po sa pag-arte. Sobrang galing po niya. Kaya, yun nga po, sabi po namin pareho, kailangan po namin mas galingan dito sa Sugar Mommy dahil may veterano po kaming artista kasama. Thank you po. Follow-up na lang, last na lang. Tanong ko lang, sa lahat naman ng mga ginagawang mga BMX movie, hindi lang naman paghuhubad yung gusto niyo ipakita rito, di ba? Yung mga take-away din ng mga audience, di ba? Regarding sa ginawa niyong pelikula. Kaya personally, ano yung take-away niyo? Ano yung naging mindset o notion niyo dun sa Sugar Mommy? Kumbaga na ginawa niyo yung role na pagiging Sugar Baby. Ano yung napupulot na aral ng mga manonood tungkol dito? Sa core po namin or sa lahat ng ano, sa buong kwento ng story? Sa buong story. Sa buong story. Siguro yun nga, kasi isa din ako dito sa Sugar Baby kasi. So dito na lang sa role ko siguro ang mapupulot na aral dito sa akin is kailangan siguro pag ganun is hindi mo kailangan makatouch agad. Parang ganun. Then, kilalanin mo muna yung tao. Kasi mahirap pag naiwan ka sa ere, parang ganun. So, yun lang. Kailangan kilalanin mo muna yung tao bago ka pumasok sa isang relationship. Kasi, yun nga, bilang ako dito, yun nga, Sugar Baby din ako sa parang mabilis kong nakatouch. Kaya, yes. Ganun. Ito. Sa buong story po kasi, marami po talagang take-away. Kasi per role, may matututunan kang aral. So sa akin na lang po, as Jenna, masakit talaga kapag na-betray ang isang tao. Yun na lang po siguro. Trust no one. Laging sarili mo. Yun to. Thank you. Si Direk po. Kayo po, ano po yung naging notion niyo sa paggawa nitong Sugar Mommy? Ano yung gusto niyo iparating sa mga tao about Sugar Mommy? Siguro sa akin is, huwag mong isasagad yung relasyon mo o yung pagbibigay mo sa kapartner mo kung tingin mo naman hindi ka rin mahal niya. So parang mahal ka niya is because of merong kailangan sa'yo. So kailangan mo magtira para din sa'yo. So yun yung thing. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you. That was Alex and God of Stars photos. Up next, we have Kiko Escuadro of Radar PH.